Matapos humarap kahapon sa budget bycam ng Senado at Kamara, nagtungo naman ngayong araw sa Bulacan si DPWH Secretary Vince Dizon kung saan unang nabisto ang mga ghost flood control projects. Para sa iba pang detalye mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa linya ng telepono si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang pakay ngayon dyan ni Secretary Dizon? Ruth, nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon sa mga bagong talagang opisyal sa pamunuan ng DPWH dito sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sila yung pumalit sa mga dating namumuno dito na umalis o sinibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control project sa probinsya. Itinalaga bilang OIC District Engineer si Kenneth Fernando, isang civil engineer, nakakuha ng master's degree sa Japan at naging bahagi ng batch 2 ng cadetship program ng DPWH. OIC Assistant District Engineer naman si Paul Lumabas, isa ring civil engineer at nanggaling sa Public-Private Partnership Program Service sa Central Office ng DPWH. Sila ang pumalit kina dating District Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez na parehong naharap sa patong-patong na reklamo kaugnay sa mga ghost flood control projects dito sa Bulacan. Itinalaga ring OIC Regional Director si Assistant Secretary Romel Telco na isang 2-star Army General. Ang unang assignment ng mga bagong opisyal, pag-aralan ang mga kailangang gawin sa probinsya. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, habang hinihintay ang kahihinatnan ng mga kaso at ang pagpapabalik ng mga nakaw na pondo ng bayan, dapat daw ay gawan na ng paraan ang problema sa baha sa probinsya. Isa sa sinilip ngayon ni Secretary Dizon ang barangay Bulusan dito sa Kalumpit, Bulacan na nakakaranas ng matinding pagbaha tuwing umaapaw ang Pampanga River kapag high tide o kapag malakas ang ulan. Umaabot pa nga raw ng lampas tao ang baha sa barangay. Ang problema sa lugar, putol ang itinayong dike na ginawa ng mga kontraktor na nasasadlak din sa mga reklamo gaya ng St. Timothy Construction at Top Notch Catalyst Builders. Walang dike sa ilang bahagi ng pampang ng ilog kahit sa mga papeles ng DPWH ay natapos na raw ang mga ito. Kaya naman maituturing ang mga ito na ghost project. 770 meters pa ang kailangan lagyan ng dike. Walang inilaang pondo ang para sa flood control sa 2026 national budget. Kaya ang gagastusin dito, kukunin sa mga savings ng ahensya para sa taong ito. Kailangan din kausapin ng ilang may-ari ng mga bahay sa pampang ng ilog dahil kailangan tanggalin ang mga ito para sa pagpapagawa ng dike. Ruth, ayon sa bagong district engineer, sisimulan na raw nila ang land surveying at coordination sa mga residente habang inaayos ang plano at ang pagpopondo rito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña mula sa Bulacan. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.